Tinawag umanong illegal coup d'etat ni Senate President Alan Peter Cayetano ang ginawang pagpapalit ng liderato dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Itutuloy din umano nila ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee bukas. Kunin natin ang live report ni Mark Gabriel. Mark. Alex, nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang legal na Senate President hanggat hindi nakakakuha ng 13 boto para palitan siya sa pwesto. Malinaw din daw na paglabag sa konstitusyon yung ginawa ng 12 senador. Has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po ito tinatanong? Simple po, ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Labag umano sa konstitusyon ang ginawang sesyon ng 12 senador at ang pagtatalaga nila ng bagong liderato at pinuno ng mga komite. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, hindi aplikable sa kanila ang ruling ng Korte sa Avellino versus Cuenco case at ang president noong May 5, 2015. Inahamon ko lahat ng abogado, it is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing quorum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag-adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 nung Lunes. So, what is the point of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Giit ni Cayetano, siya pa rin ang legal na Senate President. Dahil dito, itutuloy daw nila bukas ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Mga kababayan, sabi nila, ginawa nila to kasi naipit ang trabaho. Wala naman po silang ginawa ngayon. Kung hindi baguhin ang mga committee para walang Blue Ribbon Committee hearing bukas, para hindi maimbitahan ang 18 Marines. Pinalitan nila ang presiding officer. Bakit po? Nagpakita po ba ako ng kahit anong partiality sa conduct or pag-usog ng impeachment court? Giit naman ni Senator Erwin Tulfo na bagong chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi nila papayagan na magpatuloy ang hearing bukas. May tuturing na raw na iligal ang komite matapos siyang ihalal bilang bagong chairman. May instruction na rin daw sila sa bagong Senate Sergeant at Arms. Paraw nila kung sino ang mga resource person iimbitahan. We will look yung mga, we will still invite those people, some of those, pero we will have to review yung list nila. Hindi yung kung sino sila, wala na pakundangan. May mga pangalan ako na hindi ko nakilala, hindi naman contractor. Sino ba yung mga yun? Nakita ko may mga 18 Marines na yun. So we will have to consult, of course, the members until Friday. Bago ang pangyayari sa plenaryo, una nang nag-abiso sina Senator Cayetano at Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa nakatakdang hearing bukas kung saan inimbitahan ang 18 dating Marines at si dating House Speaker Martin Romualdez. Ang gusto lamang namin ay ang inyong total support. Wag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Maybe some of them have a reason na mag-ingay, lumaban, i-discredit yung Blue Ribbon kasi especially pagdating dun sa 18 Marines, nabanggit din ang pangalan nila, allegedly nahatiran din ng Malay Maleta.
We'll find out nasaan na ba investigasyon nila, ilan na ba talaga ang ghost at hindi, magkano ba talaga ang involved dito. So ang daming impormasyon na kailangan maging malinaw sa atin lahat. Alex, sabi ni Senator Cayetano, invited din daw sa isasagawang hearing ng Blue Ribbon Committee bukas itong mga senador na gumawa ng illegal ngayong araw. Hinihikayat din nila yung kanilang mga taga-suporta na magtungo bukas dito sa Senado para sa isang prayer vigil bilang pagpapakita ng suporta dito sa legal na Blue Ribbon Committee. Alex. Okay, Mars, siguro isang tanong lang, no? Kapag pinagpilitan ng kampo ni SP Alan ang kanilang gagawing pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee, yung subcommittee, no, ni Senador Marcoleta, yung bang bagong liderato ngayon ng Senado, abay meron ba silang kapangyarihan na magpataw ng disciplinary action sa kampo ni SP Alan, yung sinasenador Marcoleta? Well, yan yung dapat pang maitanong bukas, no? Dahil ang sinasabi ngayon nitong mga miyembro ng sinasabing bagong majority ay naabisuhan na nila yung bagong Sergeant at Arms na hindi papayagan, Alex, yung pagsasagawa ng hearing dito sa loob ng Senado. Dahil pag magsasagawa ng committee hearing, Alex, nangangailangan yan ng mga resources at yung mga tauhan mula sa Senate Secretariat. So, nasabihan na raw yung Senate Secretary at yung bagong Senate Sergeant at Arms. Pwede naman daw silang pumasok dito sa Senado at papayagan sila kung magme-merienda lang. Alex. Ayun, sabi nga ni Senator Erwin, pagmeryendahin. Ay, siguro maraming pagkain dyan sa Senado, no? Okay, panghuli, habol ko na lang. Dahil nga nagsalita na si Senador Chis Escudero na lumutang kung kaya't nagkaroon umano ng quorum itong session kanina, may reaksyon na ba ang panig ni SP Alan at kanyang mga kasamahan na dating majority? Anong tingin nila kay Senador Chis Escudero? Alex, wala pang direktang reaksyon dyan itong mga miyembro o yung kabilang panig, no, na sinasabi rin nila na sila yung majority sa ngayon. Pero Alex, ang sinasabi nila noong mga nauna pa ay may mga kasamahan sila noon na paulit-ulit na hinihikayat na lumundag doon sa kabila at may mga ginagamit na pananakot, gaya na nga nung inihayag ni Senator Jinggoy Estrada. So kung matatandaan mo, Alex, kasama naman talaga itong si Senator Chis Escudero sa mga noon pa ay inaakusahan din dito sa flood control scandal. Nung tanungin nga kanina sa press conference, itong si Senator Erwin Tulfo, kung anong mangyayari naman, Alex, kung halimbawang labasan din ng warrant of arrest, itong si Chis Escudero, siya ay mababawas doon sa bilang nila ngayon na 12 at magiging 11 uli sila. Ang sagot dyan ni Senator Erwin, yan ay pag-uusapan nila kung yan ay mangyayari. Alex. Ayun. At panghuli, hypothetical lang to, Mar, no? Dahil hindi pa natin alam kung anong plano ni SP Alan, no? Kung magpa-file ba siya ng legal remedy sa Supreme Court dahil dito sa nangyaring ito. Pero napag-uusapan ba dyan sa Senado? Dahil sa July 27, magbabalik dahil naka-CNDA, di ba? Pagbabalik, sona ng Pangulo, ready na ba si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na umupo doon sa taas, katabi ni Speaker Bojidi sa sona? Alex, bago yung pagbabalik ng sesyon sa July 27, no, yung SONA, magkakaroon, Alex, ng convening ulit itong impeachment court sa July 6 kung saan sinasabi na gagawin yung paghalal dito kay Senator Sherwin Gatchalian bilang presiding judge nitong impeachment court at doon din siya manunumpa. Alex. Okay, so bago pa lang SONA, meron pa pala yung impeachment. Pero medyo ano rin yun, no? Issue rin yun kung sino magiging presiding judge dahil nga Senate President pa rin si SP Alan, no? So tingnan natin ang susunod na kaganapan sa susunod na pagbalik sesyon ng Senado. Maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel. Mata natin dyan sa Senado. Sa iba pang balita, bagamat pinatalsik sa Kamara, umani po ng